Wala na, di ba? So, isa kayo ilalagay ang paa. Hindi kasama ang tubig. Yan. Yung barang. Kalata ka din. Mabango agad? Oo, kita nyo eh. Ilaw pa, mabango na eh. O sige, takmay mo. Wala pa nga eh. Atat yun. Okay, so, pagkatapos noon, hahaluin nyo, galing sa ilalim. Dahan-dahan lang kasi mayroong pa niya, asukal, pakatansikan kayo, tanggal ang balat nyo. Sigurado yun. Hindi kumakain ako baboy ngayon, ha? Lahat kumakain siya. Sa kamanok. Lahat kumakain na? Nakaluhod ko nga lang. Hindi kami nagkakain yan. O, naamoy nyo na ba? Hindi ko kaya dito kasala. Yun lang. Okay. So, dahil dyan, lagay nyo itong to para pagkulo. Then, takpan nyo muna hanggang matunaw yun. Nice one. Ano muna? Para pagkulo, matatanggal yung mantik, ano ito, asukal na buo-buo. Pagkulo, ilalagay nyo yung tubig. Tapos, pagkalagay nito, pipit-pit kayo ng bawang. Ayun. Ito na yung buo. Ay, tinanggal lahat, ano? Na-chop na lahat. Na-chop lahat. Hindi bali, mamaya na lang. Okay. So, itong bawang, hanggang lalagay bago hanguin. Ito kasama niyo sa video ah. So, siyempre, pagkatapos nung liligpitin nyo yung mga kalat. Napaka-importante yung ligpit ng kalat. Ligpit na kalat. So, nakuha nyo yung paraan? Dim sum chicken feet, di ba? Ayan yan. Yan ang kinakain nyo sa henlin. Di ba? Yung henlin. Pero yung sa henlin, hindi siya ganyan. Ito yung nakakain to sa Binondo. Oh, yung mga Chinese restaurant. Mahal yan. Alam mo magkano yung 3 piraso na chicken feet? 50 pesos na. Kaya laki lang babayaran nyo sa akin. Mamaya. Lagot kayo, lagot. Sabay ganun, ano? So, yun ang ating so bakit alam natin yung gumawa, Pastor? Oh, 18 taon ako nagluto sa Chinese. Kaya yan ang Pinoy. Oh, tempura, madali ng tempura eh. Tipon lang naman yun, babae ko lang sa ano eh, sa harina eh. Ayan, tumulo na, di ba? Okay. So, matatanggal yung asukal niyan. So, kailangan haluin mo kasi maitim yan eh. Ayan. Pag naluto, Malit pag nabili na ayos lang yun para Okay, so kumulo na siya, ilalagay kung na malaki ito. baka hindi na makatikim yung So, ngayon, para dahil marami, kung kailangan damihin mo yung tubig, dadagdagan mo ng tubig. Kailan yung tubig niya dapat sapaw siya sa ito. Pakulo ka tubig dyan. Yun ang tubig, kadami. Bakit ganyan kadaming tubig? Para madadami yung pagkakakuha niya. Yun. Then, so anong gagawin niya ng ito? May nakakuha na sila stand pangluto sa bahay. Oy, taga pagluto. Tapos mo talaga sa pa. Sila pa. Malutangan yung paa. Pinagdagan pa. Okay. Then, okay. Then, tapos yan, palalambutin nyo na. Ngayon, hindi nyo pwedeng halo ng halo. Kasi pag halo kayo ng halo, masusugat yung paa. Kailangan i-drain nyo lang gano'n. Nakuha nyo ba? Kasi pag halo kayo ng halo, buto na lang, labas na yung, kalas na yung ano to, puro kalansay na yung mamaya. Pero talaga makakalas yan. Kasi lalambot siya eh. Para hindi siya masugatan na masugatan, kailangan i-drain nyo lang gano'n. Pero mas best kung pressure cooker, di ba? Pag pressure cooker, 15 minutes lang yon. After 15 minutes, malambot na yan. Okay. Sino nakakuha ng paraan?
Nakuha nyo? Naku, walang sumagot. Mukhang hindi nakuha. Ilan na kayo papasa rito? Yung mga dim sum girls. So pagkatapos, syempre, liligpitin natin yung mga ginamit. Alam niyo kung bakit liligpitin? Kasi sa restaurant, o kung nagkagawa kayo ng kantin, o anuman, o kainan, dapat malinis ang inyong lugar. Huwag kayong gagawa ng isang gagawa ng mapangit o marumi ang lugar. Pag marumi ang lugar na ginagawa nyo, walang bibili sa inyo. Kasi bakit? Siyempre, kinakain nilalagay sa sikmura yung pagkain, di ba? Okay. So, kailangan liligpitin yan para malinis. Okay. So, nakuha niyo yung pamamaraan? O, balikan natin ang pamamaraan. So, ang ginawa ko ay inihanda lahat ng mga ingredients. Prepare all the ingredients. Tapos prepare, mix all together the ingredients. Yung, ano to, yung ating, ano to, siomai. Then, pagkatapos i-mix, imamash mo yon, then, ilagay mo sa refrigerate. Then, after 4 hours, matigas-tigas na siya, maganda na siyang bilutin. At tapos, gagawa tayo, mamaya, naku, wala dito yung... Jay, kung mo tinago, Jay. Ano? Kinain mo ba ito? So, nilagay nyo sa freezer kahapon mali Kaya nilabas ko Ito, refrigerate lang yan. Dapat malaki, dapat size 2. Size 1 ito 1.5 lang ito Ito yung 1-2 wrapper. Okay, so dito natin ibabalot yung gaganon mo yan, ilalagay lang dyan, tapos gaganon lang yon. Tapos, lagay na sa lagayan, sa steamer. Diretso sa steamer yon. So, mamaya, maliit para kasi sa lahat. ipapakita ko sa iyo, after lunch, doon tayo gagawa, no? Kasi yun ang dim sum fellowship natin mamaya. Pero, syempre, sigurado ko ito, bago mag-11, luto na ito. Oh. So, kung gusto nyo kumain, matikman, tigi isang, ano to. Okay, so ito, i-keep refrigerate ito. Hindi ito lagay sa freezer. Masisira ito pag freezer. Kaya lang, nilagay ko sa refrigerate, pinatungan na naman ng sino magpatong dito. Okay. Sino pa to? Dalawa kami dito. Okay, tandaan nyo, ang pinakamahalaga sa pagkain, kung paano mo i-refrigerate. Paano ano to, tawag dito. Kasi pag sobra ka sa lamig, sira ang pagkain. Pag sobra naman sa hindi malamig, sira din ang pagkain. Kailangan tama ang temperature. Hindi dapat nakalagay sa warm, dapat cold siya. Sabihin cold, nakalagay sa mga liba, kung 1, 2, 3, nakalagay sa 2. So, para tama yung lamig. So, dyan, nasira ang restaurant nung umalis ako. Nasira yung mga pagkain nila, pati yung mga manok nila, kaya nagsara sila. So, bakit? Siyempre, hindi nila alam ang pamamaraan ng lalagay sa freezer. So, isipin mo yung manok, bumaho na yung manok Paano? Hindi nila alam gumawa. So, ibig sabihin, amoy pa lang, ulam okay. na. Mabango ba? Oh. Anong amoy? May pa. Amoy pa. Pag sinabi mo amoy pa, kung nyo, may alito ngayon. Ay, ikaw na mo ito. Siyempre, titikman mo kung maalat o Kita. Tingin. tama lang. Ibig sabihin, sukat na sukat, di ba? Isa mo. Yun, bakit ko alam ng sukat? Kasi nagturo ako ng culinary. Kaya, yun ang pinakamaganda. Wala nang kulinary. Okay, kaya na, balik na kayo. Mamaya na yun. Pag malapit na maluto, o pagluto na, dadali natin doon para...